nagsasabi na mostly yung arrested natin, especially on the different online scams, ay mostly Filipinos. Filipino scammers dumarami ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Kabataan yung kumuha, mukhang ibebenta yung kable rather than yung galit sa NCAP. Hindi po. Ninakaw po yung kable. Kasi hindi naman sinira yung camera. Kinuha lang talaga, ginupit lang yung wire. CCTV cable ng Metropolitan Manila Development Authority sa EDSA Guadalupe, ninakaw. Mga salarin, patuloy na tinutuntun. LTFRB na talagang sabihan ang GB Florida na kung ipupursue niya yung kaso against yung kababayan natin na nag-upload, talagang makakabangga niya ang buong DOTR at ang buong gobyerno dito. Hindi ko alam kung gusto niyang gawin yun. GB Florida Transport binalaan ng Department of Transportation sakaling ituloy ang kaso laban sa uploader ng viral video ng mga bus na nagkakarera sa highway. Apat na testigo sa war on drugs na sa pangangalaga na ng Department of Justice matapos hilingin ng International Criminal Court. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Mas marami ng Pilipinong scammer ngayon. Ito ang lumalabas sa datos ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Nabatid ng PNP-ACG na ang mga scammer na ito ay aral o natuto sa mga dayuhan dahil dati silang tauhan ng mga nabuwag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang balita ni Lea Ilatan. Yung statistics natin nagsasabi na mostly yung arrested natin, especially on the different online scams, ay mostly Filipinos. Naalis man ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Nag-iwan naman ang mga ito ng kaalaman sa mga Pinoy kung paano mga scam. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Bernard Yang, pinatutunayan ito ng datos ng kanilang mga nahuhuli mula December 2024 hanggang June 20, 2025. Sa isinagawa nilang 501 na entrapment operations, nasa 608 na ang kanilang nahuli. Sa naturang bilang, 601 ang Pilipino habang 7 lamang ang dayuhan. Since wala naman ang POGO operations ngayon sa Pilipinas, so nagkanya-kanya na to. One instance in area of Cavite, yung nahuli natin doon na less than 10 persons involved in fishing and fishing ay mga former employee of POGO. At sila ay nagsarili na, they rent their own offices to do illegal online cybercrime. Gayunman, hindi umano ito nakababahala dahil tuloy-tuloy naman ang kanilang panghuhuli at pagsasampa ng kaso. The usual, nandun yung mga challenges pero na-overcome naman natin. Makita nyo naman sa out of these hundreds of arrests that we made, meron man tayong mga convictions na. Hindi lang tayo nag-aaresto, hindi lang tayo nagpa-file ng kaso, kundi nagkakaroon ng convictions, yung mga cases na na-file natin. Samantala, ayon sa PNP-ACG, kung noon ay mga registered SIM cards lamang ang ibinibenta online, ngayon, maging ang mga ATM cards at bank details, binibili na rin para gamitin sa scam. Katunayan, isang lalaki ang inaresto ng mga tauhan ng ECG sa Maynila sa pagbebenta ng kanyang ATM card sa halagang 3,500 pesos. Talamak na talaga kung ano-ano na lang binibenta online. Ang mga online accounts, kahapon meron tayong nahuli sa area ng Manila, nagbebenta ng ATM cards.
it's a personal ATM card nung suspect. Kaya lang dahil sa kawalan ng pera, walang trabaho, at gusto gumastos. So ibinibenta na lang yung kanyang ATM card. Paalala ng PNP-ACG, delikado ang pagbebenta ng ATM at ng personal account online dahil binibili ang mga ito ng mga scammer upang gamitin sa krimen. Kaya naman, patuloy ang paalala ng ACG sa publiko dahil sa bilis ng ebolusyon ng teknolohiya ay marami silang nabibiktima. Gaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nabiktima ng deepfake kung saan nag-i-endorso siya ng isang online trading platform. Ayon sa ACG, may sinusundan na silang lead ukol dito. Meron na tayong action taken dito. We already coordinated with the social media platform. We requested for the preservation of the data and also we requested for the takedown of that video. So we're just continuously coordinating with the social media platform. For sure, makukuha naman natin kung who's behind that video. Sa ngayon, inintay lang namin yung result from the social media platform. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na rin nakaligtas sa mga magnanakaw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kamakailan, isang grupo ng kabataan ang kumuha sa kable ng kanilang closed-circuit television camera sa Makati City. Bilang pag-iingat, naglagay na sila ng harang upang hindi na maulit ang insidente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Dinukot lang siya eh. From yung, di ba, footbridge, may opening siya sa bubong. Inilawit lang yung katawan eh, tapos hinila yung wire. Isolated theft incident. Ito ang tinitingnang anggulo ng Metropolitan Manila Development Authority sa nangyaring pagnanakaw sa kable ng kanilang closed-circuit television o CCTV camera sa bahagi ng EDSA Guadalupe. Sa kuha ng isa pang CCTV ng MMDA, makikita ang 5 hinihinalang kabataan na sangkot sa pagnanakaw ng kable. Nai-report na rin ng MMDA sa Philippine National Police ang insidente. But again, it's under investigation. We're coordinating with the police para mag-backtrack kung saan nanggaling yung kumuha ng kable at saan po nagpunta after nilang kunin. Ito yung footbridge sa EDSA Guadalupe kung saan may nakalagay na mga kamera ng MMDA na ginagamit nila sa NCAP monitoring. Pero dahil kayang abutin, ay madaling nakuha yung mga kable na nakalagay sa mga CCTV ito. Kaya naman magpapalagay na dito ng harang ang MMDA upang hindi na maulit ang nasabing insidente. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes, isinasantabi nila ang anggulo na may galit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ang gumawa nito. Kabataan yung kumuha, mukhang ibebenta yung kable rather than yung galit sa NCAP. Hindi po. It's ninakaw po yung kable. Kasi hindi naman sinira yung camera eh. Kinuha lang talaga, ginupit lang yung wire. Ayon pa kay Chairman Artes, dati pa man ay may insidente na silang naiulat na kung saan mga kable naman ng pailaw sa footbridge ang ninanakaw. Tiniyak naman ng MMDA na sino mang mahuhuli na nagnanakaw ng mga kable ng CCTV o pailaw ay papanagutin nila sa batas. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang ibang dahilan si Vice President Sara Duterte sa patuloy na pagsusulong ng impeachment case laban sa kanya kung hindi ang alisin bilang strongest contender sa 2028 presidential elections. Sa panayam sa kanya ng foreign media, tahasan din nitong sinabi na ang pamilyang kasalukuyang nasa kapangyarihan ang nasa likod ng mga hakbang para siya ay patalsikin sa pwesto. Ngunit para sa Malacanang, ang ginagawa umano ng Vice Presidente ay paglilihis lamang sa mga issue laban sa kanya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Well, it's all about the refusal or the intent of the
President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. Nais manatili ng Pangulo sa kapangyarihan. Ito ang ibinigay na dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit nahaharap siya ngayon sa impeachment case. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang pagtutulak ng kanyang impeachment ay upang manatili umano sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. Ipinaliwanag din ng Vice Presidente na sa kanyang perspektibo sinimulan ang impeachment matapos mabigo ang People's Initiative na naglalayong amyendahan ang konstitusyon. Mayroon din umanong tumatrabaho para sa pagpapapirma ng Articles of Impeachment. Ayon pa kay VP Sara, paraan aniya ito para maalis siya bilang frontrunner sa 2028 presidential race, lalo na at siya ang nangunguna sa survey. One particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because I am the front runner in the presidential race in 2028, the survey shows that, and I think they want to eliminate the front runner. Ngunit para sa Malacanang, ito ay naratibo lamang ng pangalawang Pangulo na nais ipakita sa taong bayan. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagawa ito ni VP Sara upang mailihis ang atensyon at mawala ang issue patungkol sa kanyang accountability sa confidential funds at iba pang complaints na nakapaloob sa Articles of Impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Hiling din ng Malacanang sa Vice Presidente na mag-ulat sa bayan kaugnay ng pag-alis nito sa bansa, lalo kung ito ay may kinalaman sa trabaho ng Office of the Vice President. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring i-dismiss ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nang walang trial o paglilitis. Ginawa ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Francis Escudero, presiding officer ng Senate Impeachment Court, na posibleng ma-dismiss ang impeachment case sa pamamagitan ng pagboto ng mayorya ng senator judges. Ito ang balita ni Rosalie Caz. Yes, always by simple majority. Ang hindi ang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag magbobotohan na to acquit or convict. May Cheese Escudero version na talaga ang 1987 Constitution. Ibang-iba sa original. Yan ang reaksyon ni Mamamay Liberal Party List Representative-elect Leila de Lima, isa sa mga tatayong public prosecutor sa nakaambang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon yan ng incoming lawmaker matapos ibahayag ni Senate President Francis Escudero, impeachment court presiding officer, na posibleng madismiss ang articles of impeachment laban sa vice-presidente. Yan ay kung may malain ng motion at susuportahan ng mayorya ng senator judges. So pwede ba? Pag nyo namang subukan na sinubukan nila kung ano mga strategy, mga moves and steps para masabotahe yan, para hindi matuloy yung trial. That is not what the Constitution has envisioned for the Senate as an impeachment court. Paninindigan din ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Malinaw ang nakasaad sa saligang batas.
hindi maaaring i-dismiss ang articles of impeachment dahil kapangyarihan at trabaho ng impeachment court na maglitis at magdesisyon sa kaso. Anya, kinakailangang isagawa ang trial at bigyan ng sapat na oportunidad ang prosecution at defense team na makapagpresenta ng kani-kanilang ebidensya. Ganito rin ang posisyon ng ilang miyembro sa liderato ng Kamara. The Constitution specifically says to try and decide. The Senate has a constitutionally mandated duty to do so. Wala pa nga pinipresenta, gusto na lang i-dismiss eh. Bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Are you more powerful than the Constitution? Or the bigger question is, ayaw nyo bang marinig yung gustong marinig ng taong bayan? Allow the process according to the Constitution to proceed. Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. Samantala, halos patapos na ang House Prosecution Panel sa pagbuo ng tugon nito sa inihaing pleading ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat unahing linawin ang usapin sa jurisdiksyon ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyan diin ni Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng mga usap-usapan ugnay ng posibleng pagdidismiss ng kaso. Nagbabala rin ng senador sa law experts na huwag lituhin ang publiko sa proseso ng impeachment. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Klaro na kapag maraming final na impeachment tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. So ang question, did they violate their own rules? Posibleng hindi na umabot sa paglalabas ng ebidensya ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isa sa mga posibilidad na nakikita ni Senador Alan Peter Cayetano sa pag-usad ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod dito ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na maaaring madismiss agad ang kaso kung may magmosyon at pagbotohan pabor sa pagpapawalang bisa nito. Paliwanag ni Senador Cayetano, maaari lang umabot sa pagpipresenta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiksyon ng impeachment court sa kaso. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Dagdag pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ang usapin sa jurisdiksyon ang dahilan kung bakit hiniling ng impeachment court sa House of Representatives ang ilang impormasyon, partikular na ang detalye sa paghahain sa Kamara ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Bunsod nito, sinabi ng mambabatas na nalito ang ibang legal luminaries o mga eksperto sa batas sa mga dapat gawin ng impeachment court. May I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, wag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Umaasa si Cayetano na mabibigyan linaw ang lahat ng impormasyon na ipinasa ng Kamara kapag natalakay na ito ng mga bagong hanay ng mga Senator Judge sa 20th Congress. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nagustuhan ng Department of Transportation ang pagbabanta ng GV Florida sa individual na nag-upload ng video ng kanilang mga bus na tila nag-uunahan sa highway. Ayon sa DOTR, oras na ituloy ng bus company ang planong pagsampa ng kaso, gobyerno ang makakaharap nito.
Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Inutusan ko ng LTFRB na talagang sabihan ang GV Florida na kung ipupursue niya yung kaso against yung kababayan natin na nag-upload, talagang makakabangga niya ang buong DOTR at ang buong gobyerno dito. Hindi ko alam kung gusto niyang gawin yun. Nagbanta si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa GV Florida Transport Company na makakaharap dito ang gobyerno sakaling ituloy ang pagsasampa ng kaso sa uploader ng video na nag-viral tungkol sa umano'y nagkakarerahan ng mga bus sa National Highway na papuntang Cagayan. Ayon sa DOTR Chief, malinaw na harassment ito ng bus company sa video uploader. Sa gitna ito ng paghimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na iulat ang mga abusado sa kalsada. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo natin na gagawin natin ang lahat para maging safe ang ating mga kababayan sa kalye. At dahil nga dyan, ini-encourage din ang mga kababayan natin na mag-report ng pang-abuso. Kaya itong harassment na to, hindi natin papayagan ito na gawin against our concerned citizens na ang gusto lang naman mag-report ng pang-abuso para maging safe ang ating mga bayan. Nagbanta na magsasampa ng cyber libel case ang bus company laban sa uploader. Ayon sa kalihim, sakaling ang totoong edited ng video, malinaw pa rin naman na delikado ang ginawa ng naturang mga bus. Siguro magandang makita ulit itong video to at kahit natutuman yung sinasabing finance forward ito, nakita naman po natin yung reckless at napakadelikadong ginagawa nitong mga bus ng GV Florida. Una nang kinansela ng LTO ang lisensya ng 3 bus drivers. Nasuspindi na rin ng 30 araw ang 15 Florida bus units na bumibiyahe sa Santa Ana, Sampaloc at Baguio Apayao routes dahil sa viral video. Nangako na ng legal assistance ang DOTR sa uploader ng video. Nakipag-ugnayan ng UNTV News sa social media account ng GV Florida, ngunit wala pa silang tugon ukol sa isyong ito. Ngunit sa nauna nilang Facebook post, humingi na ito ng paumanhin. Ayon sa bus company, hindi ito nakaayon sa values at standards ng kumpanya at prioridad pa rin nila ang kaligtasan ng mga pasahero. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kailangan munang pag-aralang mabuti ng Department of Transportation ang hirit na pisong provisional increase sa pasahe. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ikukonsulta muna niya ito sa economic team ng administrasyon. Kailangan pag-aaralan natin at ibalansin natin ang mabuti yan. So ikukonsulta na po natin yan sa ating economic team para makakuha tayo ng guidance. Inaprubahan ni Department of Finance Secretary Ralph Recto ang pagdodonate ng mahigit sa 1,200 na litro ng gasolina na nasabat ng Bureau of Customs. Ayon kay Secretary Recto, ibibigay sa Philippine Coast Guard ang nakumpiskang gasolina para suportahan ang maritime safety and security operations ng bansa. Muling binigyan diin ng opisyal na pagpapakita lamang ito ng commitment ng pamahalaan na mapalakas pa ang defense sector ng bansa at isa rin anyang malinaw na babala na hindi nila palalampasin ng anumang mga illegal na gawain. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Tumumba, Australia. Nanawagan si US President Donald Trump na itigil ang matagal na ang paglilitis sa katiwalian laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay Trump, hindi makatarungan ang umano'y witch hunt laban sa isang leader na aniyay great wartime Prime Minister ng Israel, lalo na matapos ang gyera na hinarap nito laban sa Iran. Hinimok ni Trump ang Israel na agad kanselahin ang kaso o bigyan ng pardon si Netanyahu na kasalukuyang naharap sa 3 kaso ng katiwalian, kabilang ang pagtanggap umano ng mamahaling regalo kapalit ng pabor.
Inaprubahan ng NATO leaders ang planong pagtataas ng defense spending sa 5% ng GDP ng mga bansang miyembro ng alyansya sa taong 2035. Tinawag naman ni US President Donald Trump na monumental at big win ang hakbang na ito, hindi lang para sa Amerika kundi sa buong Western civilization. Ito ang balita ni Sonny Cos. This week, the NATO allies committed to dramatically increase their defense spending to that 5% of GDP, something that no one really thought possible. Formal na nagkasundo ang mga lider ng North Atlantic Treaty Organization na itaas ang kani-kanilang defense spending sa 5% ng kanilang gross domestic product pagsapit ng taong 2035. Ayon sa NATO, ito ay tugon nila sa malalim na banta sa seguridad, partikular na ang patuloy na panganib mula sa Russia at terorismo. Ikinatuwa naman ni US President Donald Trump ang desisyon ng NATO at sinabing malaking tulong ito hindi lang para sa Estados Unidos kundi maging sa buong Western civilization. This is a monument really to victory, but it's a monumental win for the United States because we were carrying much more than our fair share. It was quite unfair, actually. But this is a big win for Europe and for actually Western civilization. Muli ring pinagtibay sa dinaos na NATO Summit sa The Hague, Netherlands ang Article 5 ng Washington Treaty kung saan ang pag-atake sa isang bansang kasama sa alyansa ay ituturing na pag-atake sa lahat. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, ang bagong target na 5% ay binubuo ng 3.5% core defense spending at 1.5% para sa seguridad ng infrastruktura, cyber defense at inobasyon sa defense industry. And together, allies have laid the foundations for a stronger, fairer and more lethal NATO. NATO leaders agreed on the The Hague Defense Investment Plan. And this will fuel a quantum leap in our collective defense. Kabilang sa mga bansang nagpahayag ng agam-agam sa target ay ang Spain, Belgium at Slovakia, ngunit sa huli ay lumagda pa rin sa kasunduan. Bawat bansa ay inaasang magsusumite ng taunang plano kung paano nila mararating ang target sa taong 2035. Kasama sa pagkakasunduan ang pagpapatuloy ng suporta sa Ukraine sa laban nito sa Russia. Binigyan din ng summit ang pagpapalawak ng Transatlantic Defense Industrial Cooperation at ang pag-aalis ng mga defense trade barrier para mapalakas pa ang industrial cooperation sa pagitan ng mga bansang kasapi ng alyansa. It means that no matter the challenges we face, whether from Russia or terrorism, cyber attacks, sabotage or strategic competition, this alliance is and will remain ready, willing and able to defend every inch of Allied territory. Sonny Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas marami sa mga nadedeport at nakukulong sa malalawakang immigration crackdown sa Amerika ay mga walang criminal records at conviction. Ito ay batay sa datos ng Immigration Enforcement Agency. Ito ang balita ni Carmela Marinda. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. You will never return. 6% lang ng undocumented immigrants na na-detain ng Immigration and Customs Enforcement Agency o ICE ang may record ng conviction ng homicide. Habang 11% lamang nito ang may sexual assault conviction ayon sa internal ICE report mula October 1 hanggang May 2025. Ang mababang bilang ng criminal undocumented immigrants na nakulong ng ahensya ay sa kabila ng 6 na buwan na agresibong immigration crackdown sa US, kung saan maging ang mga workplaces gaya ng Home Depot, street vending, car wash at gym ay nire-raid ng ICE agents. Giit ni ICE Acting Director Todd Lyons, sinusunod nila ang mandato ni President Donald Trump na arestuhin ang mga tinatawag na dangerous criminal illegal immigrants na nasa bansa. In the beginning of May, ICE and its federal and state partners launched the whole-of-government effort to remove dangerous criminal aliens
Ayon pa sa datos mula sa ICE, halos kalahati ng 11,000 na na-deport noong February ay walang criminal charges o conviction at lagpas kalahati ng nakadetain sa mga ICE facilities ngayon ay wala ring criminal charges at conviction records. Samantala, ayon naman sa Customs and Border Protection ng US, bumagsak ang unauthorized border crossing sa pagitan ng US-Mexico border mula nang magsimula si Trump sa White House. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Buckingham Palace na muling dadalaw si US President Donald Trump sa United Kingdom ngayong taon para sa isang state visit matapos itong imbitahan ni King Charles. Ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na ang isang halal na pinuno ng Amerika ay tatanggapin ng isang British monarch para sa dalawang state visit. Layunin ng pagbisita na palakasin ang alyansya ng UK at US sa gitna ng tensyon sa pandaigdigang seguridad. Bagamat wala pang eksaktong petsa, formal nang naipadala sa White House ang opisyal na imbitasyon mula sa hari bilang hudyat ng paghahanda. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Toowoomba, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Sinagot ng Malacanang ang kritisismo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapakuha ng larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsira ng ilegal na droga. May buwelta rin ang palasyo sa ginawa naman ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Nagsisilbing babala sa mga kriminal ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsaksi sa pagsira ng mahigit 9 billion pesos na halaga ng illegal na droga sa Capas Tarlac kahapon. Ito ang sagot ng Malacanang sa kritisismo ni Vice President Sara Duterte sa ginawa na ito ng Pangulo. Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nais ni Pangulong Marcos Jr. na matiyak na nasirang tuluyan at hindi mawawala ang iligal na droga. Gayaan niya na nangyari sa umano'y na walang mga shabu na nasa magnetic lifter noong 2018 sa ilalim ng Duterte administration. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Binalikan naman ng Malacanang ang ginawa rin ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsaksi sa pagsira ng illegal drugs. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi nagustuhan ng China ang mabigat na pahayag ng Armed Forces of the Philippines sa posibleng may kinalaman ng Chinese Communist Party sa mga ilegal na droga na nasabad sa karagatan ng Pilipinas. Tinawag ito ng Chinese Embassy na malisyoso at walang batayan. Iginiit nito na mahigpit ang polisiya ng China kontra droga at may maayos umano silang ugnayan sa Pilipinas sa usapin ng anti-criminal at anti-drug efforts. Binatikos din ng China ang ilang opisyal na militar ng Pilipinas na umano'y ginagamit ang issue sa karagatan para palalain ang tensyon bilang bahagi ng estratehiyang pabor sa interes ng Amerika sa Indo-Pacific region. Kamakailan sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na hindi malayong may kinalaman ng Chinese Communist Party sa mga nahuhuling ilegal na droga sa maritime domain ng Pilipinas.
Walang pinilit sa mahigit 280 mga kongresistang sumusuporta sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Yan ang pahayag ng dalawang kabilang sa liderato ng Kamara. Paniniwala rin ng mga ito, overwhelming ang suporta ng mga mambabatas kay Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos ipahayag ni Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco na kung ngayon gaganapin ang eleksyon para sa House Speaker, ibibigay niya ang suporta kay Navotas City Representative Toby Tiangco o Bacolod City Representative-elect Albi Benitez. Each vote, each decision by each House member is given weight and importance. Just to be exact, there's already a 283 who signed the manifesto. So that's an overwhelming majority in the support of House Speaker Martin Romualdez. And only time will tell. But this manifesto shows a strong support that the leadership of Speaker Martin is supported by the majority of the House members and the incoming members for the 20th Congress. Wala naman pong nagpupuwersa sa bawat isa sa amin na bumoto. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang motorcycle rider na naaksidente dahil sa madulas at malubak na kalsada sa Valenzuela City. Samantala, humingi naman ng tulong sa UNTV Rescue ang CDRRMO hinggil sa isang estudyanteng nag-collapse sa Baguio City. Ito ang balita ni Ferl La Cruz. Sir, ano po nangyari? Aksidente? Sa lubak kasi sira yung motor niya, tinutulak siya. So, hindi nakita yung lubak, bumagsak siya. Eh, sabi ko, nasa likod ako eh. Sir, taga UNTV News and Rescue po kami. Pwede po kami tumulong. Tulungan po namin kayo. Baka may gloves kayo, madam? Kasi rin ako yung naubusan ako ng gloves eh. Sige pa, yung mga kasama ko na lang po, ipa-treat ko para ma-preserve nyo pa po yung gamit. Ano pong pinakamasakit sa inyo, sir? Yan lang po. Nakaupo pa ang mototaxi rider na ito sa gilid ng kalsada at iniinda ang mga sugat na kanyang tinamo nang sumemplang ang motorsiklo nito sa MacArthur Highway, Cornel Leonardo Street, Valenzuela City, alas 12:30 ng madaling araw kahapon, June 26, 2025. Ayon sa 37 anyos na biktima, pauwi na sana siya nang masiraan ng motor dahil sa pagkakadulas ng gulong sa pedestrian lane. Patreat po ako dito. Gas. Oo, dito ang iniinda niya. Masakit daw. Sige po. Check ko na lang din po, sir. Naka-helmet kay sir, di naman po natanggal. Hindi, wala. Tinungkat ko yung helmet kasi tinulak na ako. Tapos hindi naman ako na bagsak yung ulo. Nagtamo ang rider ng multiple abrasions sa kaliwang siko at tuhod na kaagad na inasistihan ng UNTV News and Rescue at nilapatan ng paunang lunas. Matapos linisin ay agad na nilagyan ng gasa upang huwag maimpeksyon ang sugat nito. Matapos mabigyan ng paunang lunas ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Inendorso na rin ito sa dumating na otoridad para sa investigasyon. Ano pong fake nung patient po natin? Nahirapan pong huminga. Okay, saan pong location ito, ma'am? Para mapuntahan po kaagad namin? Kay Bayan Park Village. Sige, ma'am, ready lang po kami and then dispatch na po kami. Isang tawag naman mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Baguio ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team. Kaugnay ito sa estudyanteng nahilo at nanghina habang nasa daan sa Bayan Park, Aurora Hill, Baguio City noong Martes ng gabi, June 24. Agad nagtungo ang rescue team sa Bayan Park Village, Aurora Hill, Baguio City kung saan naroon ang biktima. Ayon sa pasyente, hindi ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng hirap sa paghinga, hilo at panghihina ng katawan. Bali, ano pong ginagawa niyo, ma'am, nung naramdaman niyo po, nahilo po kayo kanina, ma'am? Ano pong ginagawa niyo po, ma'am? Nahilo kasi ako sa Agad inassess ng grupo ang vital signs ng pasyente upang masigurong hindi ito hirap sa paghinga. Tumanggi nang magpahatid sa pagamutan ang pasyente matapos itong makapagpahinga at maginhawahan. Ferl de la Cruz, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbigyan ng Department of Justice o DOJ ang hiling ng International Criminal Court na proteksyon para sa mga testigo sa war on drugs. Sa ngayon, nasa 3 hanggang 4 na umanong witnesses ang nasa kanilang pangangalaga o proteksyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Ongoing na at basta I told our program director to cooperate and to help them. Nasa ilalim na ng proteksyon ng Department of Justice o DOJ ang nasa 4 na testigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, maaaring madadagdagan pa ang bilang na ito na tutulungan ang ahensya sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP. Dagdag pa ng kalihim, ito ay matapos na tumawag sa kanilang Witness Protection Program ang International Criminal Court o ICC at humingi ng tulong. For the past 2 months, starting May, nagsimula na itong pag-aano natin, pag-cooperate for witness protection. Wala namang nakikitang problema sa Secretary Remulla sa pagtulong nila sa mga testigo. Anya, pagkilala ito sa International Tribunal o ICC na may hawak ngayon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos dalhin doon ng gobyerno. Hanggat nandito anya sa bansa ang mga witness, ay obligasyon ng pamahalaan na tulungan ang mga ito sapagkat sila ang inaasahan ng prosekusyon sa kaso. Bukod sa pagbibigay ng proteksyon, hindi naman sagutin ng pamahalaan kung sakaling ipadala at nasa ICC na ang mga ito. Basta we will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses. Nilinaw din ng DOJ na hindi ibig sabihin na kung tutulong ang Pilipinas sa ICC ay muli itong sasali rito. Sabi pa ni Secretary Remulla, walang nabanggit ang ICC kaugnay ng posibleng iba pang individual na aarestuhin kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Kung ano lang anya ang kailangan nilang gawin ay ang kanilang susundin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng surprise inspection si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kanina. Kasunod ito ng mga alegasyon na binibigyan ng special treatment ang mga high-profile detainee, kabilang na umano si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Director Santiago, ginawa niya ang surprise inspection upang pabulaanan ang alegasyon. Kinausap ni Santiago ang mga detainee kung may nakikita silang special treatment sa loob ng piitan o kaya ay may pang-aabuso na ginagawa sa kanila. Kakausapin ng Department of Justice o DOJ si Supreme Court Chief Justice Alexander S. Mundo. Kaugnay ito ng nabanggit ng isa sa mga akusado sa kaso ng missing sabongeros na sinabi umano ng mastermind na kahit ang Hudikatura o Korte Suprema ay kaya niyang pasukin o impluwensyahan. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, makapangyarihan ang mga taong nasa likod ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Hindi naman nagbigay ng detalye si Remulla kung ano ang pag-uusapan nila ng punong mahistrado. Rinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin niya kahit kahit Supreme Court to, kaya niya. Kaya sabi niya, kaya kakausapin natin ng Chief Justice to tuloy. Samantala, sabi naman ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting na hindi pa sila makapagkomentaryo sa issue sa ngayon dahil hindi pa sila nagkausap ng Justice Secretary hinggil dito. Nahuli ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang isang Chinese national na nagbebenta ng hot cars. Bukod sa nakaw na sasakyan, nakuhanan din ito ng iligal na droga sa loob ng ginagamit itong sasakyan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kagabi po, around 8:35 p.m., nakatanggap po tayo ng isang complaint from Regional Highway Patrol Unit 3 na merong allegedly isang Chinese national na nagbebenta ng kanyang Ford EcoSport amounting 180,000 pesos. Binalidate po niya kung bakit ganong kababa yung sasakyan na binibenta sa kanya, and it so happen na ito pala ay alarmado. So
nagpa siya ang ating pong Regional Highway Patrol Unit 3 na magkasa ng isang entrapment operation. Hindi na nakapalag ang Chinese national na ito na nakilalang si Wang Ze na ang hulihin ng mga pulis dahil sa pagbibenta ng nakaw na sasakyan sa Paco, Manila kagabi. Ayon kay Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadim Malang, nakuha na din ito ng illegal na droga na nagkakahalaga ng halos 800,000 piso. Napag-alaman po na during the inspection ay meron po siyang mga nakatago or doon na po sumambulat yung ating po mga nakumpiska na hindi po baba sa 45 pieces sachets of party drugs along with the 7 pieces sachets of suspected shabu at 7 vape carts ng marijuana. Dagdag ng opisyal, may hawak din ang suspect na Colt 25 caliber pistol at mga bala ng 9mm pistol. Napag-alaman rin na ang sasakyan na kanyang ibinibenta ay walang ORCR, kaya niya na ibebenta ng mas mababang halaga kumpara sa actual market price. Sinabi ni Malang, may posibilidad na miyembro ng triad si Wang Ze dahil sa dami ng shabu na nakuha dito. Possible, no? Kasi hindi biro ang worth 900,000 pesos na worth ng shabu or various na illegal drugs na nakuha po natin. At ang masama nito ay iba-iba pa. So malaki ang network nitong tao na to. And again, tuloy-tuloy po yung investigasyon na pinapalo ng yung PNP HPG. Dagdag ni Malang, natukoy rin nila na ang nasabing Chinese national ay isa umano sa supplier ng shabu sa Metro Manila. Ang nabanggit po niya sa atin ay isa po siya sa nagbibigay o nagsusupply dito po sa Kalakhang, Maynila. So again, no, ongoing yung ating backtracking sa cellphone na nakuha po natin para ulit mapanagot itong mga tao po na ito na kasakot dito. Ang suspect ay mahaharap sa patong-patong na kaso dahil sa paglabag sa Article 9165 Section 11 at 12 na Republic Act 10591 o ang Firearms and Ammunition Law at Presidential Decree 1612 o Anti-Fencing Law. Paalala ng HPG sa publiko, agad na i-report kung may kahina-hinalang individual na nagbibenta ng sobrang murang sasakyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ngayong taon ay mabubuksan na ang bidding para sa pagsapribado ng LRT Line 2 ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Ang public-private partnership anya ay kinakailangan upang mas maging maayos ang operasyon ng linya ng tren. Ito'y bunsod na rin ng tumataas na ridership ng LRT 2. Ang planong extension ng linya nito ay ang pagdadagdag ng mga istasyon papuntang Antipolo at sa North Harbor sa Maynila. Sa ngayon, ang government-owned corporation na Light Rail Transit Authority ang nag-ooperate ng LRT2. Ang pangmatagalang solusyon talaga dito ay dapat i-PPP na itong mga sistemang ito, no? Kagaya ng LRT2 at MRT3. Yun talagang pangmatagalang solusyon. Dahil habang ang gobyerno ang nag-ooperate ito, limitado tayo ng budget, limitado din tayo ng ating mga procurement rules. Ibig sabihin niyan, hindi ganun kabilis ang ability natin na mag-ayos nitong mga sistemang ito. Kaya yun talaga ang ultimate solution. Inaasahang makakapag-repatriate ulit ngayong linggo ng nasa 20 Pilipino na apektado ng gulo sa Israel at Iran ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bey, mayroong nasa 50 mga Pilipino ang naka-line up na sa repatriation. Sa susunod na linggo naman, maaari anyang pabalikin ng bansa ang 3 pang mga Pilipino. Samantala ayon sa DMW, may ilang mga Pilipino na ang nagdalawang isip na bumalik sa bansa dahil sa balita ng peace talk at pagbabalik ng regular na aktibidad sa Middle East. They're having second thoughts na iiba or sabihin natin nagbabago na ang kanilang pagdedesisyon. So mahigit 200, 202 to be exact in our figures,
ay nag-aalangan pa. Kasi nga, sa Alert Level 3, it's voluntary repatriation. Ilang kabataan ang nais makahanap ng trabaho sa digital industry. Dahil dito, tinututukan ng Department of Labor and Employment o DOLE, pati na rin ang International Labor Organization na magparami ng mga trabaho na may kinalaman sa digitalization. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kasi right now, 'di ba, nasa digital world na tayo. So mostly mga task ko digital lang. Hindi ko na kailangan pumunta ng office, hindi ko na kailangan mag-suffer sa traffic. Nauuso sa panahon ngayon ang digital work, lalo na pagdating sa mga young professional. Ayon kay JR Pangilinan, 24 years old at 4 na taon ng virtual assistant. Ito ang best setup para sa kanya dahil mas nabibigyan niya ng oras ang sarili at pamilya. Para naman kay Daryl Sandico, 28 years old at nagtatrabaho sa isang IT company. Bukod anya sa maayos na sweldo, hindi rin mahirap matutunan ang ganitong propesyon. As an IT student, madali siya and then as well as mabilis siya matutunan. Kaya yun talaga yung napili namin. Sa panahon natin ngayon, mabilis yung development ng technology. Pinatunayan naman ito ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Labor Undersecretary Carmela Torre, nais ngayon ng mga kabataan ng flexible work arrangement at digitally driven roles. We are observing a dynamic shift where young people are increasingly seeking not just any job, but meaningful work that aligns with evolving global demands. Dahil dito tututukan ng Department of Labor and Employment at International Labor Organization ang pagpaparami ng mga trabaho na may kinalaman sa digitalization. Addressing these evolving aspirations require us to continuously adapt our training and employment strategies to match the ambitions and capabilities of our young talent. Bunsod nito, isa sa mga inuunang industriya na bibigyan ng technology integration ay ang construction sector. Ayon sa Director ng International Labor Organization dito sa Pilipinas, kailangang itugma ang mga trabaho sa mga kwalipikasyong hinahanap ng mga kabataan ngayon. This project will attempt to create the interest of the young people to make this as a career and to work on this part of them. And this is how we can do it through green transition, to digital transition, and new innovations will come in so that young people could take interest. Samantala, plano rin ng ILO na isulong ang digitalization sa sektor ng infrastructure at transportation na inaasahang lalong magpapataas ng youth employability at magpapatatag ng kabuuang ekonomiya ng bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Welcome para kay Marikina Congressman-elect Marcy Teodoro ang naging desisyon ni COMELEC on-bank na balik na rin ang naunang desisyon na kansilahin ang kanyang kandidatura sa nakaraang eleksyon. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Congressman-elect na nanaig ang demokrasya at ito ay tagumpay ng mga mamamayan ng Marikina. Ayon pa kay outgoing Marikina City Mayor Marcy Teodoro, ang desisyon ng COMELEC ay nagpapatunay lamang ng pagiging lehitimo ng kanyang Certificate of Candidacy bilang congressman ng Marikina 1st District. Muli namang nito ang pinasalamatan ng tiwala at suporta sa kanya ng mga taga-Marikina. Isang lumang Philippine flag ang nadiskubre sa antike kamakailan. Ang nasabing flag ay tinatayang aabot na sa 127 taon. Ito ang balita nila Lane Moreno. We believe, according to that handwritten note at the back of that 1967 photo of one pavilion displaying the 1898 flag and telling anyone who could have seen this picture, sa likod siya nga, this is the same flag, the one and only nga gindala ni General Leandro Folion and his expeditionary forces diri sa may Panay kag nag-agi sila sa
pandaan nga subong libertad na. That was the first, September 21, 1898. Personal na nakita at nahawakan ni Errol Santillan na isang historian ang hinihinalang pinakamatandang bandila ng Pilipinas na natagpuan sa ancestral house ng pamilya Abilion sa San Jose de Buenavista, Antique. Naniniwala siya na ito ang watawat na itinaas ni General Leandro Folion kasama ang kanyang second-in-command na si Colonel Ruperto Abilion at mga Revolutionary Forces sa Libertad, Antique noong September 21, 1898. 3 buwan matapos ideklara ni General Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence Day noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite sa pananakop ng mga Espanyol. May lapat ito na 53 inches at haba na 93 inches. Kapansin-pansin naman na mas luma na ang kulay asol na bahagi ng bandila kaysa sa pulang bahagi nito at may makikita na rito na ilang mga butas. Salaysay pa ni Santillan napunta sa pamilya Abilion ng historic flag dahil itinago ito ni Colonel Abilion matapos ang revolusyon. Batay sa lumang larawan, nakapatong ang watawat sa kabaong ni Colonel Ruperto Abilion nang namatay ito noong 1966. Kalaunan, napunta ito sa anak ni Ruperto na si Juan Abilion, former mayor ng Patnongon, Antique, at kanyang ibinagayway noong June 12, 1967, Independence Day sa San Jose, Antique. Ngayon ay nasa pangangalaga naman ito ni Norma Abilion, apo ni Colonel Abilion. Makikipaunayan ng mga grupo ng historian sa Provincial Government at National Historical Commission of the Philippines para i-verify kung ito ba ang unang bandila na itinaas kasunod sa Kawit, Cavite. At kung makukumpirma ang mga detalyeng ito, maaari itong maideklarang national treasure ng bansa. Nagkakuha na kami, no? Nagamatamat na kami kuha. But with the help, I said, kang provincial government and other cultural agencies nga makabulig sa amon, kabay pa nga matigayon mga oral narratives pa lang kagang photo nga to, ang sarigan lang mo lang ka to, nga ang note sa likod mo, no? Nga may amo ka dya, kagang importante nga para sa akin na personally, dira mo ang flag. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Santa Barbara sa Iloilo ang kinilala ng National Historical Commission of the Philippines na lugar kung saan nangyari ang unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa labas ng Luzon na ginawa ni General Martin Delgado noong November 17, 1898. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binaha ang palayan sa Bukidnon kasunod ng mga pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nasa 200 pamilya naman ang nawala ng tirahan dahil sa sunog sa Talisay City, Cebu kahapon. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Bukidnon, binaha ang ilang ektarya ng palayan sa Barangay Santo Niño, Malaybalay City, bunsod ng matinding buhos ng ulan. Sa larawang ibinahagi ni Kyle Razel Pamakid, bago mag-alas 7 kaninang umaga, kitang lubog sa baha ang mga palayan. Gatuhod naman ang tubig baha na umabot sa mga kabahayan at sa kalsada. Sa forecast ng Pag-asa kaninang umaga, mayroong Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa eastern portion ng Mindanao. Sa Talisay City, Cebu, naglagay na ng mga modular tent ang pamahalaang lungsod sa Barangay Tabunok Gym. Ito ang pansamantalang tutuluyan ng mga biktima ng sunog kahapon na umabot hanggang Task Force Bravo dahil sa tindi ng apoy. Tinatayang nasa 200 mga pamilya ang nawalan ng tirahan. Sasagutin ng lungsod ang pagkain ng mga nasunugan hanggang sa maibigay sa kanila ang financial assistance. Mayroon ding ibinibigay na sleeping kits, dining kits, hygiene kits at kitchen kits sa mga biktima ng sunog. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wagi sa opening games ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025,
ang SSS Pension Boosters, Ombudsman Graft Busters at GSIS Furies. Kahapon matagumpay na nabuksan ng liga sa Amoranto Arena ang panibagong season para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ito ang balita ni JP Nunez. Kahapon ang panibagong season ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025, ang nag-iisang liga ng mga public servants. Isinagawa ito sa Amoranto Arena sa Quezon City. Unang nagtagisan sa hardcourt ang SSS Pension Boosters at PhilHealth Health Insurers. Ito ang kauna-unahang beses na nakabuo ng executive lineup ang PhilHealth para sa Executive Face-Off ng UNTV Cup. Na-dominate ng SSS Pension Boosters ang PhilHealth Health Insurers sa lahat ng quarter ng game kung saan lumamang sila ng 23 points sa pagtatapos ng laban sa score na 72-49. Looking forward sa practice para mabigay yung sistema para hindi na sila mahirapan kasi ito yung mga executive yan eh. Hindi naman pwedeng practice kami ng everyday. Although hindi namin nakuha yung panalo, at least may mga positive signs naman kahit paano. So more practice pa siguro and more familiarity. Hinirang naman na best player of the game si Socrates Trinidad na nakapagtala ng 16 points at 18 rebounds. Pinapromise po namin na manalo kami ng mas maraming games ngayon dahil mas bata at mabibilis yung aming mga kasama ngayon. Makakuha ng offensive rebound dito ang white shirts ng Ombudsman and there's the first field goal. Sa Game 2, sumalang naman ang Ombudsman Graft Busters at ang NHA Home Masters. Na-dominate din ng Ombudsman Graft Busters ang NHA Home Masters sa kabuuan ng game kung saan inalagaan nila ang kanilang kalamangan. Nagtapos sa 81-50 ang score ng dalawang team, lamang ang Ombudsman Graft Busters. Unti-unti na namin apply yung ginagawa namin sa practices. And then, nakita ko naman yung unity ng team. Nakita ko nag-gel na sila kahit paano. At the same time, napipilitan silang tumakbo. Kasi yun talaga sistema no? Talagang gano'n ang laban namin. Pero kahit kami hindi nagwagi, bawi na lang kami. Pero it's a good game anyway. No? You give them credit. Malalakas talaga sila Hinirang na best player of the game si Ian Mateo ng Graft Busters na nakapagtala ng 17 points, 7 rebounds, 2 assists at 4 na steals. 3 times a week kami nagpa-practice, conditioning, and of course, yung mga practices namin, itry lang namin siyang isingit sa my schedule namin. Kanina pa lang Game naman kahapon, nagtagisan ang GSIS Furies at BJMP Greyhounds. Halos nagpapalitan lang ng score ang dalawang grupo pero nanaig ang GSIS Furies sa kanilang opensa. Sa fourth quarter ng laban, tila pinilit pang idikit ng BJMP Greyhounds ang kanilang score subalit kinapos pa rin ito kaya nagwagi ang GSIS Furies na may 7 kalamangan sa score na 81-74. Ano lang talaga, kumbaga kamarade rin namin, yung sabi ko as a family tayo, tulungan lang tayo, yun lang, maiwan yung kakampi natin, tulungan natin, yun lang, tapos enjoy lang natin yung laro. Yung inside presence talaga nila, yun talaga yung pinaka-god nila Tapos sumabay yung 32 nila na nagti 3 points, hindi namin na-prevent yun. Nahati ang bracket ng 14 na koponan sa tig-2 grupo. Single round robin ang magiging laban sa kada grupo kung saan bawat team ay maglalaro ng 6 na game. Pipiliin ang 4 na team sa kada grupo para maka-advance sa quarterfinals ng liga at hanggang umabot sa championship match. Matatanggal naman ang 3 team na hindi papasok sa top 4. Abangan ang susunod na schedule ng game sa official Facebook page ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Base kanina sa report ni Lea, no, base sa datos ng PNP Cybercrime, di ba? Marami yung mga Pinoy daw na scammer. Mga galing sa Pogo. Oo, mula December. Kalahating taon lang yun, ha? Nasa 608 yung na-aresto. Sabihin, sinasabi nila parang ito yung mga natuto sa Pogo, natuto sa mga Chinese. Oo, parang ginawang localized, no, yung kanilang operation. Pero ako kasi personally, hindi ko masyadong naramdaman yung difference ng SIM registration. Hanggang ngayon meron pa rin. Nakakatanggap pa rin tayo ng mga text messages na alam mong scam, di ba? So talaga kailangan maging mapanuri yung ating mga kababayan kasi gumagaling din gumagaling din yung kanilang mga estilo ng pagsascam So kailangan talaga maging mapanuri. Meron din sa sa mga app sa Viber may nagpapakilala ako, taga ganitong company, HR ganon. Baka mamaya may mga link doon, meron. Kasi ako binablock ko na kagad pag hindi ko kilala kasi na halimbawa, akala mo kamag-anak mo nga, kumusta? Minsan napa-reply ako, okay naman. Hindi ko pala ito kilala, ba't ko ni-reply yan? Yun nga, gumagaling na yung kanilang mga modus operandi. No? Kaya maging mapunuri po tayo sa ating mga i-click sa ating mga sasakyan. Correct. Yan. Ito na po ang mga may komentaryo ngayon. 6:45 pa lang naman pala ang ating mga kausi ngayong araw po ng Thursday. Hinggil po sa gas subsidy. Sabi po ni Thuel, 777. Ba? 37? Perfect. Hindi pa nga nagtataas ng sahod, dagdag pasahe na agad. Ito yung sa parang provisional fare increase. Yan. Sige. Sabi naman niya, Alan. Naputol kasi dito. Agtarap, dito ka na babasahin. Ang gas subsidy ng gobyerno dapat sa driver ibigay, hindi sa mga operator. Kalimitan mga operator ang nakikinabang sa gas subsidy at pagtaas ng pamasahe. Huwag niyo asahan yung subsidy kasi sabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, wala pa naman po yung $80 per barrel na wala pa po yan. Ibibigay lang yan pag tumaas, pag naabot na yung presyo na yon sa pandigdigang merkado. So, wala muna yun. Huwag niyo munang isipin. Advance lang mag-isip. Pero may hirap kasi nga naman. Kasi humupa na rin yung yung gulo ng Israel at Iran, di ba? Yun naman ang nagpa-spike dyan nung tension, di ba? Yung tension dyan. Speaking dun sa na yan, may nakita ka mga AI na video na AI na video ni Trump tsaka si Putin. Pinag-aaway niya yung sila yung mga mommies, si Trump tsaka si Putin. Yung AI video, tapos si Netanyahu tsaka yung sa Iran, mga babies naglalaro ng missile. Pinag-aaway ng dalaw. Ang galing ng mga isip nila na parang parang ganun kasi parang kumbaga parang yun yung mga bagong caricature ngayon hindi na yung picture lang, AI video na talaga na mapapaisip ka, parang ganito yung nangyayari, parang gano'n. Yung video na totoo, na missile attack na nakita ko, nung unang beses ko napanood yun, akala ko talaga AI. Kasi parang, kung titingnan mo, di ba, if you would remember, napanood naman na ang karamihan sa atin yon, parang sa video game mo lang napapanood yung gano'n. Parang, nung araw, di ba, pag nag-video ng mga intergalactic, no? Oo. Tapos makikita mo siya in real life. Akala ko talaga nung una AI and nakakalungkot malaman na totoo pala. Pero ginagawa natin light yung usapan kasi pero mahirap po talaga yan. Pagka totoo mo nang nakikita, tapos sa bansa mo na nakikita. Yan, kumbaga distraction yan. Kumbaga kahirapan ang susunod na dyan. Kasi walang panalo talaga sa gera. Correct. Yan, shoutout na tayo sa ating pong mga kausi. Musta po kayo? Gaya po ni Arlene Labawan. Kaya din po kay Enriquez Hilario at Jovita Pahel. Salamat po sa panonood. Gayon din kay Angela Arroyo, Ernesto Parcon at Mike Jordan Alintataw.
At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 7:12 na nagsasabi, "Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.